panahon. Hallelujah. Sa Jeremiah 17. Jeremiah 17. Ang ganda po nito. Unawain mong mabuti, ang iyong isip dapat nakatuon ay sa Diyos. Sa Jeremiah chapter 17, at ang sabi po dito sa verse 5, makinig po kayong mabuti. Ang sabi po dito, Thus saith the Lord, Curse be the man thus trusted in man. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Nakasumpa ang tao na nagtitiwala sa kapwa-tao. And maketh flesh his arm, and whose heart departed from the Lord. So atin pong pansinin, sino raw po ang nakasumpa? Yung nagtitiwala sa kapwa-tao. Ang ibig mo sabihin, hindi tayo magtitiwala sa kapwa-tao. Hindi po yun ang ibig sabihin dito. May tiwala ka po doon sa katabi mo. Ano po? May tiwala ka. Pero ang ibig pong sabihin dito, huwag mong iaasa kanino man tao ang iyong ikabubuhay. Ano po? Huwag mong iaasa na ang tao ang magpapatakbo ng iyong buhay. No. It will always be God. Amen po ba? Kaya nga po, ang relasyon sa Diyos ay dapat buhay. Laging kinakausap ang Diyos at laging nakikinig tayo dapat sa Diyos. Kaya ang sabi rito, Curse is the man that maketh flesh his arm. Ano po ba yung arm? Yun po ay bisig. Ang ibig mo sabihin ng bisig ay mapagkakatiwalaan, masasandalan. Di po ba pag ikay hinang-hina at ikaw ay may asawa, di po ba pag ihinawakan ka ng asawa mong lalaki, mas matibay po ang bisig ng lalaki at nagigikang panatag ang kaluban? So ibig sabihin, huwag sa bisig na laman ka magiging payapa. Dapat ay sa bisig ng Ama. Amen po ba? Kaya nga po, sino po ba ang bisig ng Ama? At pansinin po natin na ang Panginoong Hesukristo at ang banal na Espiritu ibinigay sa iyo at sa akin. Ibinigay ng Ama ang Panginoon at ang Panginoon ibinigay niya ang kanyang Espiritu. So sino po ang ating pagtitiwalaan? Ang Panginoong Jesus. Amen po ba? So pansinin po natin, kapag ikay nagtiwala sa tao, na ang tao ang bubuhay sa iyo, na ang tao ang iyong sasandalan, ang sabi rito, lalayo ang puso mo sa Diyos. So ano po ang ibig sabihin? Magiging Diyos mo yung tao na nagpapakain sa iyo. Hello? Magiging Diyos mo yung tao na tumutulong sa iyo. At hindi ito ibig ng Diyos dahil ang sabi ng Biblia, I am a jealous God. Ayaw ng Diyos ng may karibal. Siya'y mapanibuguing Diyos. Kaya ngayon, magtiwala tayo sa Diyos. Nang lubusan, amen? Kaya nga po, para hindi mapawalay ang ating puso at ang ating isipan sa Diyos, magtiwala tayo sa Kanya ng lubusan. At ang sabi po dito, pansinin po natin sa verse 7, Blessed is the man, pinagpala ang isang tao that trusted in the Lord, and whose hope the Lord is. Pinagpala ang isang tao na nagtitiwala sa Panginoon at ang kanyang pag-asa ay ang Panginoon lamang. Ang iyong bang pag-asa ay ang Panginoon lamang. Ang iyong bang pinagtitiwalaan ay ang Panginoon lamang. Kailangan ito ay gawin mong oo ang kasagutan na sa Panginoon lamang ako nagtitiwala. Sa Panginoon lamang ako umaasa. And what is faith? That you believe in God, that you expect God that He will see you in a good future. Amen po ba? At ano po ang sabi rito? You shall be like a tree planted by the waters, and that is spreadeth out her roots by the river, and shall not see when heat cometh.
Hindi mo masasaksihan ang tagtuyo. Amen. Hallelujah. Dahil ikaw ay may tiwala at ikaw ay may pag-asa sa Diyos. Ngayon, ang sabi rito, but her lips shall be green and shall not be careful in the year of droughts, neither shall cease from yielding fruits. Kaya nga po ating unawaing mabuti, tiwala at pag-asa lamang sa Diyos. And in closing, sa Psalms 18. Psalms chapter 18, verses 24 and 25. Pakinggan mo pong mabuti ito as I end this message that Jesus is the Alpha and the Omega, the beginning and the ending. Our journey through life is only by grace through faith. Jesus is the beginning, and Jesus will be the ending of our life here on earth, but He is eternal. So sa Psalms 18 verse 24, therefore hath the Lord recompensed me according to my righteousness, according to the cleanness of my hands in His eyesight. Ang tinutukoy po dito ay yung ating buhay sa ibabaw ng lupa. Ako ay kanyang biniyayaan at pinagpala ayon sa aking katwiran. And what is righteousness? That you keep and continue on believing Him, no matter what. So righteousness is believing Jesus all the way. Ang atin pong buhay, it is either all or nothing. Kapag ikay sumampalataya ng buo kay Jesus, you will receive all. Pero pag nagalinlangan ka, maaantala yung lahat-lahat ng itinakdang pagpapala para sa iyo. Kaya huwag ka nang mag-alinlangan this time. Amen po ba? The Lord has recompensed me according to my righteousness, according to my belief in Him, according to my hoping in Him, and according to the cleanness of my hands in His eyesight. What is the cleanness of our hands? That we swear to God that we love Him. Pag itinaas mo, you're making your hand clean. And God will bless your hands. Amen po ba? Yun po ay nasa Ecclesiastes, He will bless your hands at lahat ng hawakan ng iyong kamay ay pagpapalain ng Diyos. And then sa verse 25, with the merciful, thou wilt show thyself merciful. With an upright man, thou will show thyself upright. With the pure, thou wilt show thyself pure. And with the froward, thou wilt show thyself froward. So, pansinin po natin ang pag-uugali ng dalawang uri ng tao. Ano po ang unang uri ng tao? Merciful. Maawain. Ikaw po ba'y maawain? Ang pangalawang uri ng tao ay upright man. At ang pangatlong uri ng tao ay pure man. At ang pangatlong uri ng tao, ano po ang sabi rito? So, yung kabilang uri naman ng tao, ano po ang sabi? With the froward, so froward, you will show thyself froward. Kaya nga po dito makikita natin na magtiwala po tayo sa Diyos at ayusin natin ang puso na laging nagtitiwala sa Diyos at ang ating isipan ay laging ituon natin sa Diyos. At alam mo, maririnig mo ang kanyang boses sa pamamagitan ng kanyang salita. Bow down your head and pray to God. Nasabihin mo, Lord, tulungan mo ako na maging matibay ang pagtuon ko ng isip ko sa iyo. Lord, help everyone so that each mind of each person present today will be stayed and focused on you. Let their hearts trustingly depend on you. You have given to me all I need, and I pray
And I ask for your Spirit to work in my life, that I can be a blessing to you.